Super morning again. Super morning again. Super morning. To all, welcome to our OPD, OPI personal development. I would like to request everyone to please mute your device, your laptop or your cell phone. Okay, the mute button, yun yung shape ng parang microphone, which is found at the lower left side portion of your laptop or nasa upper right hand side ng iyong cell phone. So press that mute button for the whole duration of our presentation para marinig natin lahat ang mga sasabihin ng ating super speaker for today. But before I present him to you, I would like to ask kung sino-sino dito ang merong invite. You can use the reaction button nandito sa baba. You can do that, clap, or you can use the thumbs up button. Ganyan. So, sino-sino dito ang merong invites again? Si Ma'am LV, ayan. Ma'am LV at saka si Sir SB Alan Diaz, meron ding invite. And si Ma'am Vilma Fernandez, di ba? Yes. Yes, si Ma'am Vilma and si Ma'am Jocelyn Villana. Ma'am Jocelyn. Oh, okay. So, ayun na lahat ng ating mga invites. And of course, we are coming from all over the Philippines and I would like to welcome those who are from Pagadian. Nandito ba yung mga taga-Pagadian? Palakpak naman dyan, Pagadian. Palakpak. You can use your action button. Ayan. Pwede kayong mag-unmute pag tinawag kayo. Nandito ba ang mga taga-Jensan? Jensan. Nandyan si Miss Evelyn. At saka si Ma'am Kajente. Nandito Yes, ba ang mga taga-Palawan? Yes. Welcome. They're always here. Oo. Yes. Welcome. Yeah. Nandito ba ang mga taga-Cebu? Yes. Kahit lockdown. Nandyan sila. Kahit ECQ. Oo. Nandito ba ang mga taga-Bohol? Yan. Siyempre. Antoinette, okay. Nandito ba ang mga taga-Iloilo? Iloilo. Yes. Yan. Sila Sir Oscar. Taga-Iloilo na sila. Taga-Iloilo na sila. Oo. At nandito ba ang mga taga-Bacolod? Bacolod. Taga-Bacolod. Sir Jomi. Yes. Ma'am Tersa, hi. Welcome. At nandito ba ang mga taga-Camarines Norte? Sir Elson, are you here? Wala Sir Elson. Taga-Albay. Nandito ba ang mga taga-Albay? Yung mga taga-Albay. How about taga-Ilocos Narvacan branch? Nandito ba ang mga Wala pa sila. Wala pa. And also, nandito ba ang mga taga-Bulacan? Yes, of Yes. course. Welcome. And of course, nandito ba ang mga taga-NCR, Pasig, Quezon City? Yes. Yes, nandito Marikina. Nandito ba? Yes. Siyempre. Sayaw muna. Okay. Welcome sa ating lahat. My OPI family to our OPD today. Every Tuesday meron tayong schedule ng OPD and every Saturday meron tayong schedule ng SLD or Saturday Leaders Day. So, ladies and gentlemen, 3 months na tayong nandito ngayon sa quarantine, no? So, you must be wondering, ang dami nang dumating na Judith sa buhay natin. Yes. Si Judith, di ba? Oo. Kahapon nga, natanggap ko yung electric bill namin. Doble. Oo, grabe. Sabi ko, paano to? Paano to bayaran na doble na? So not only electric bill, dumating na rin yung mga water bill, yung PLDT bill, and all the due dates that we have each month, di ba? So how can we cope with
paying for all of this. That's why we have OPI. Na maski nandito lang tayo sa bahay, you can work, you can earn. It's already proven and tested. Marami ho tayong mga leaders na nakatanggap ng income even during COVID. So, for us to enhance our skills, to get used to the fact na nandito nga tayo sa bahay and we're working from home, we are seeing each other through Zoom, in order for us to know more about the skills, our speaker today will explain further kung paano nga i-market ang OPI during this pandemic. So our speaker is one of the best speakers here in OPI. He is my brother. And before he comes out, kailangan natin siyang i-welcome with a super clap. So, are you ready? Yes! 3. Ready? 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. I do. OPI. Whatever it takes. Yes. Super. OSB. Sir Jordan Sian. Yay! Okay. Super morning, Opian. Super morning, so, sir. Welcome po tayo sa ating pong part 3 ng ating pong OPD with the topic how to market during pandemic. So before I start this conversation, this personal development na isi-share ko po sa inyo. So I would like to greet everybody a pleasant afternoon, lalo na po dyan sa mga na-lockdown katulad po namin. So nandito po ako sa Tacloban. Nandito kami sa Tacloban branch. So medyo matagal-tagal na kami nandito ng konti. So marami po kaming natutunan, marami kaming na-experience po dito. But it's all by God's grace that we still working on top pagdating po sa atin pong business sa OBI. So ang una pong binabati ko po dyan, lalo na po sa family ko dyan sa Negros na matagal yun ako inaantay. Sa mga ka-teams ko dyan sa Bacolod, sa Kabangkalan, sa Mabinay. So sana po nanonood kayo. Nakasali kayo sa ating Zoom. Thank you so much din po sa ating pong administration, sa admin po ng OPI na nakaisip ng ganitong kaparaanan para po magkita-kita po tayo through Zoom meeting. And may patuloy po namin, may bahagi, may share yung mga pangangailangan for us to develop personally in the field of business doing OPI. And ang first natin pong nagbigay sa atin ng OPD about how to market during pandemic. Kung naalala niyo po ang ating pong isang OSB o kabago-bago nating OSB, si OSB Emerson Llanto, no? Doon po ay tinakil si Emerson Llanto kung paano gamitin yung technology, no? Lalo na po ngayon sa mga madalas ginagamit ng lahat ng mga business ang technology. So yung mga nakapag-join po noon, masusundan niyo po kami because this is a series of topics. We will be focusing on how to market during pandemic. And lately, kumuha po ng part 2 ay si Sir Ipa rin po. Elmer Ekeron. No? Doon naman po pinakita ni Sir Elmer Ekeron kung paano po yung mga leaders gumalaw, kung paano pong leaders nagpapatuloy sa kabila po ng pandemic na ito, natin pong nararanasan at ini-enjoy po natin. Kasi pangit yung word na nararanasan, gusto kong i-enjoy natin yung mga pangyayari araw-araw. So, I will be sharing to you for more than an hour. Sabi ko nga kanina sa amin pong pag-uusap, ang haba yata ng more than an hour. Pero itry ko po na ma-convey ko sa inyo yung message, yung topic. So, I will be talking on 3 points. Ang dalawang first point po, this is more on mind, this is more on heart. To market, on how to market during pandemic. And the last point po, this will be more on practical. Titingnan po natin kung paano po natin harapin, kung paano po tayo maging successful sa atin pong career po dito sa OBI. And thank you so much din sa mga kapwa ko po ka-OSB. Sa likod po nito, I know that we will become successful
sa atin pong pagkangker ng pandemic nito, lalo na po sa ating market. So let's go to the point. So how to market during pandemic? Napaka laking question. And before nang umpisa, nang nakita ko po yung topic na ito, talagang hindi ko siya po may absorb. Talagang sa isip ko talagang napakahirap kung paano i-market during pandemic. Living day by day, lalo na po naiwan kami po dito sa Palo, Leyte, hindi kasi pwede na ang buhay hindi natin ituloy. Yung pangarap hindi po natin ipatuloy. So I come up in my study that I would like to give you an objective. This objective will remind others na nakaalam na po ng topic or sa mga may mga experience po. Or rather, this objective will teach someone na nag-umpisa pa lang po sa business na ito. So I'm one of your OSB and I'm here in OPI since July 28, 2016. Doon po ako nag-join sa OPI, and joining OPI, before ko po na-experience yung mga ganitong pandemic in the area of marketing sa OPI, napakalaki po yung why na mayroon ako. Bakit ako nagiging OPIan? Bakit pinurso ko nagiging frontliner ako ng OPI? Kasi may malaking why po akong hinahawakan sa akin pong buhay. So the objective is to remind or to influence, or rather to encourage everyone, every leaders, lalo na po sa mga OPIan leader and OPIans, that this pandemic will not hinder us. Kailangan ilagay natin sa ating pong puso't isipan, palalanin natin ating sarili na yung pandemic na ito, hindi po pwedeng maghinder po sa ating mga goals, sa ating mga vision sa buhay. Kasi pandemic lang to. Tayo po yung mga OPIan. Tandaan niyo po si coronavirus, walang utak yan. Ya? Nasa hangin lang yan, hindi natin nakikita. Hindi man siya natin nakikita, nagdala siya ng ganitong kalaking problem sa ating economy. Halos buong mundo ngayon ay nagsastruggle po sa pandemic na ito. The objective is, kailangan matutunan po natin at alamin po natin na hindi po siya makakasagabal po sa ating pong pamumuhay. Kung naalala niyo po last month, nag-post po ako sa aking Facebook account, "Are you willing to live with COVID?" Kasi day by day dito po sa Tacloban na nagstay po kami dito with Sir Ray, with OSB Lenzi, and the rest of the leader na tiniran po namin, na dinidevelop po namin after na pag nawala na kami dito sa Tacloban, magkakaroon din po ng leader yung Tacloban. Dito ko po nakita na kailangan po natin alamin kung paano po mamuhay. Ipatuloy ang buhay, lalo na po ito sa pandemic na ito. So, coronavirus is a big issue and struggle to every business. So, ano pong gagawin natin? Remind ourselves that it would not hinder us, but rather will bring us to our success in OPI. First week po na-lockdown po kami dito, talagang nakita ko na, titingnan ko yung balita sa CNN, titingnan ko yung balita worldwide, sabi ko, ang tatamaan ng pandemic na ito is economic. Tatamaan po ng ating kitaan, tatamaan po ng ating the rest of our life, lalo na po sa economic. Sabi ko, ano kayang gagawin? Din tama-tama, pagka-lockdown po dito sa Tacloban, ubos na rin yung aming produkto. Ang pamangkot, how can we market? Yung produkto, nadidelay sa pagdating. Di ba? Walang flight, ang mga barko nadidelay din sa biyahe. Kung mayroon man, konting papadala. So, ano po ang gagawin ng isang OPIan, ng isang leader, para sabihin sa ating sarili na hindi ito makasagabal sa ating pong success na tinatanaw po sa OPI. When I look back 2016 nang nag-join ako sa OPI, I was financially down, struggling, na kailangan ko mag-recover. Then here comes a business na binuksan sa akin at sinalihan ko at sinabi ko sa sarili ko, I will be successful and this business will be a tool for the success na gusto ko po sa buhay ko. Marami akong why, marami akong pangarap. So I started. Naalala ko pa noon when the company promoted me as an OSB way back October 2017. Ang tanong ko po sa ating pong mahal na CEO kay Ma'am Ilona, ano pong gagawin ko sa OPI? Kasi that time, my plan to do OPI full-time is only 2 years. But when God gave me that break,
Yung plan ko po na gano'n din nag-extend. At yung goal ko po sa OPI ay lumalim. Then I decided, sabi ko, hanggang hindi ko ito na full pay yung isang bagay na gusto ko mag-possess, and it will be the fruit of my labor sa OPI, talagang I will do my best to do OPI. Doing that best in OPI, hindi po natin pwedeng itanggi. There will be problems, there will be challenges, and the biggest challenges na atin pong hinaharap ngayon is pandemic. Paano natin maabot yung 4 years plan? Papasukan po tayo ng pandemic in the 3rd year. Isang taon na lang. Then you will become successful in that certain plan, certain goal that you have. Napaka-importante po dito is the mindset. So I would like to set your mind in a point na sana po sa bawat upian, sa bawat leader, atin po itong isa puso at gagawin po natin ito. Marami po kasing nagde-desire sa atin. Marami din po kasing gustong kumuha sa atin. Marami din kasing gustong i-distract po tayo. But one thing, and the point ibigay ko po sa inyo, para malaman po natin na hindi ito mag-hinder sa ating success, but rather this pandemic will bring us to our success in OPI, always be in focus. Always be in focus. So bibigyan ko po kayo ng aking pong slide. Munti ko na po nakalimutan. Iba talaga pag hindi kasanay, no? Okay. Andyan pa ba kayo? Thumbs up nga. Nang maganahan naman ako. Okay. Ayan na po siya. So how to market during pandemic? So, binigyan tayo ni Sir Emerson ng mga detalye na patungkol po sa ating technology. So, ako medyo behind ako dyan kasi obsolete ako eh. Pero ngayon, natututo na rin. No? Tingnan nyo, nagkiklik-klik na rin. Diba? So, the objective to remind its leader Europeans that this pandemic will not hinder us. Ilagay lagi sa isip na ito po hindi pwedeng sumagabal sa atin. Virus ka lang, upian ako. Ha? Ang virus, nilikha lang ng tao yon. Ha? Tayo po, hindi tayo nilikha ng tao, nilikha po tayo ng Diyos. So, but rather will brings us to our success in OPI. Hanggang hindi po natin naabot yung success na gusto natin sa OPI, huwag po tayo magpatalo sa ano pa pong darating, ano man pong darating na mga distraction sa atin pong career sa OPI. For us not to be distracted, always bear in your mind, be in focus. We started OPI. We once put our focus in OPI. Tama po ba? So ito yung mga challenge left and right. Ay grabe. Pag-usapan natin yung experience sa OPI. I am one of your OSB na marami pa akong experience sa OPI. Kaya talaga naman, I desired in my career in OPI that I will fly high. Minsan nga hindi na ako naintindihan ng mga kapwa ko eh. Ako na lang nakakaintindi sa sarili ko. At least naintindihan ko yung sarili ko kasi alam ko yung ginagawa ko, but these things na alam ko sa puso ko, sometimes it has been distracted by this pandemic, and not only pandemic. Simple lang pinsan, kahit epidemic lang, naapektuhan po tayo. Pero one thing for sure, we must be on focus. No? Ito po siya. We must be in focus. Ayan. So, meaning, heaving or giving the proper sharpness. Kailangan mayroon tayong ability, mayroon tayong personal development na i-develop sa ating sarili, whether it is a virtue, attitude, or a characteristic, wherein hindi po tayo mawawala sa focus. At hindi lang po na hindi tayo nawawala sa focus, but we are in focus. Having or giving a proper sharpness. Na pagdating sa goal mo, talagang visible mo siya, nakikita mo like an eagle. Yung eagle, hindi yan lumilipad ng mababa. Lahat ng bagyo nilalampasan ng eagle yan. Para makita niya yung focus niya, yung prey niya sa ilalim. So wala pong pandemic, wala pong distraction sa career natin sa OPI
that would hinder us if we are in focus. I want you to mark the word in focus. Iba yung be on focus. This is in focus, meaning having or giving a proper sharpness. Patalimin natin. Kung pagdating pa sa kailangan bullseye. Diba? Kung ano yung goal mo, kung ano yung purpose mo, kailangan marating mo. Ganun po talaga. So, dinidistract po tayo. What will we do? Magpapatalo? Alam niyo po, personally, hindi naman kami ganun ka-strong as your OSB. Kami po nakikirid away din minsan, kami din po minsan ay nangihina. Isa sa mga experience ko, and hindi ako mahiya magsabi, nang umabot na po kami dito ng almost 1 month, tapos wala pang product dito sa Tacloban. Sabi ko sa partner ko, paano tayo nito kakain? Nakita ko yung mga katabing bahay ko ng construction. Sabi ko, kaya ko rin yun. Namimintura. Sabi ko, makasali kaya. In order for me, ang sa isip ko nun, is to survive daily. While nasa pandemic. But I realized one night, na sabi ko, hindi ko dapat gawin. Bakit? Pag ginawa ko po yun, mawawala po ako sa focus. Maybe nasa focus ako, but I am not in focus. Yung skill ko doing OBI, talagang mababawasan yun. Kasi yung concentration ko maliliban sa iba. So being in focus, giving or giving a proper sharpness like an eagle. Saan po tayo, leaders, OPN, lalo na po sa mga kapwa ko OSB, mga OSC, OSD. Tinatawag po tayo ng tayo po yung mga later on, mga frontliner po ng company po natin. When we attended the trainings, leadership trainings, speakership trainings, talaga namang ang init. Pagdating po sa pagninegosyo, talagang andyan. Ang hawakan pa natin doon sa head office ng kamay natin, ang lalalim. Pero pagdating po sa field, itong mga pandemic na to, pag hindi po tayo marunong manatili sa ating pong focus, it will hinder us. Itong mga distraction na to, ilalayo po tayo sa ating pong success sa OPI. So always remember, be in focus on your goal. When we join OPI, we invest our personal account. Tama po ba? Personal account. So ibig sabihin you have personal goal. So I will say to you, be in focus on your goal. As you focus on your goal, see to it that you are giving or having a proper sharpness. Kailangan sigurado ka sa sarili mo that you are doing your best. Na yung goal mo, hindi mo pinagkatiwala sa iba. Yung goal mo, hindi mo po inasa kahit kanino man. Kahit gaano kaganda ang company, kung ikaw mismo ang si company na hindi mo natupad yung goal mo. Tama po ba? Ano pa pong gagawin natin? Focus on your goal. Don't be misaligned. Don't be misaligned from your opinions dream. Hey, di ba bawat isa sa atin may pangarap? Di ba may dreams? When we started Bacolod, isa sa mga dreams ko noon, nasabi ko, ang goal ko sa OPI, magkakotse ako. So it sounds so materialistic, no? Pero talaga after 2 months, talagang nakikiusap ako sa company na matulungan ako for me to possess. Kasi isa yun sa mga factor na titingnan ko lagi for me na to misalign, na hindi ako malalayo sa goal ko as an OPIan. So every time na nakikita ko yan, na-challenge ako. Nakikita ko pala yung bayarin ko. Di ba? So hindi ka nang misalign. So don't misalign from your OPIan's dream. Kasi hindi lang pandemic ang malaking problem natin. Bakit minsan tayo hindi nakapag-market? Minsan kasi marami rin kasi umahatak sa atin ng ibang network, ibang pagkakitaan. Then later on, nakita mo na lang sarili mo, ang layo mo na sa dream mo na gusto mangyari nang nag-join ka sa OPI. This is your dream, this is your goal, dahil this is your account in OPI. Tama ba?
So ang dami kong nakausap mga leader before sa OPI, talagang may galing, talagang may kakayanan, pero pagdating po sa real world, nakalimutan po nila, be in focus. Many will distract us. Alam niyo po yung OPI business po natin, I consider this as a fruit-bearing tree. A fruit-bearing tree. Na pagdating po sa right season, sa right time, hindi na po hihinto yung bunga. Kaya pag ikaw po yung nagbunga, pwede kang babatuhin ng iba. Pagka-interesan yung puno mo, di i-distract ka nila. Now, ano po yung gagawin mo? Pinaghirapan mo yun. Tama ba? You invest. Ano pa po? Nag-training ka, gumastos ka. Kaya ako ngayon masaya. Kasi nakikita po tayo sa Zoom. Kasi kung makikita pa tayo sa head office, magpa-flight pa kami. Laki ng gastos. Tama ba? Ngayon dito, matuturuan na tayo sa Zoom. Diba? Naalala ko nang ako nag-join sa OPI from Bacolod, nagpa-flight just to learn. Ito pala may bagong technology. Dapat nung nakaraan pa to, no? Lagi sana na-save natin. Okay. Don't be misaligned from your OPIAN's dream. Tandaan nyo po, OPIAN's possesses the bayanihan spirit. Tama ba ako? Ang OPI po, ang OPIAN's po, possess po natin, angkin po natin. Yung tinatawag po nating bayanihan spirit. No problem will not be solved basta sa loob po ng bayanihan. Tama ba? So meaning no pandemic, no distraction in market na hindi po natin kayang lampasan as OPIAN. Kasi nasa atin na po yung spirit of bayanihan. Always remember, it saves us all. Ang ating pong system sa OPI, ang ating pong network sa OPI, it saved us all in this present pandemic. Naku po, maniwala kayo. Talaga pong malalampasan natin to at sa paglampas po natin ito, kukunin po natin yung ating harvest. Mag-aani po tayo nito. Why? Gagawin po natin ito para hindi po tayo mawala sa ating focus, mangi-in focus po tayo. Kahit anong mangyari, be in focus in sharing our product. In sharing our product. Even though kami mga OSB, nakikita namin yung reality na ginawa ng pandemic ngayon. Nakukulangan tayo ng product because of the shipment. So kung gusto ng iba kumita, they started to share other product for them to earn. Tama ba ako? Pag yan ang nakita ko po sa akin pong downline, sa akin pong binary, na yung isang pong leader ay nagpo-promote ng isang product, naku po, hindi pwede. Wala man akong magawa dahil personal niya na choice yon, but I am in focus. Nasusundan niyo po ba ako? So anong gagawin ko sa aking pong market if I see my downlines embracing some products, not AdLife juice, not AdLife coffee? Kasi ang reason, sir, kasi wala pa naman stocks na dumating. That is the start that they will go out pagdating po sa focus. So here we are. Anong gagawin po natin? Kailangan hindi po tayo ma-disalign. Iwasan po natin ang mag-share ng ating product, but rather be more productive. Kaya ba natin yan? Walang product, nag-exist sa harapan mo, wala kang AdLife juice, wala kang AdLife coffee, but you will say to yourselves, I will be more productive. Kaya ba? It is a mindset. It is the heart that tells. Bakit? Binabalikan mo yung naumpisahan mo. Binabalikan mo yung goal mo, yung dreams mo, that only OPI binigay sa iyo ng Panginoon as channel to reach that goal. Tapos ngayon magda-divert ka. So you will go out sa focus. So hindi po maganda. Anong gagawin po natin? Be in focus. Para hindi pa tayo madisalign. Anong nag-design? Yun po minsan, sharing other products, no? Ano pa po? Rather be more productive. So, gawin natin realistic. Paano tayo magiging productive? Sa totoo lang po, hindi naman po buong buwan walang product. Maybe isang buwan, because of the shipment, walang product, pero darating po talaga ang produkto. So, natutuwa po ako dyan sa Bacolod, sa mga stockists nga
na nag-communicate po sa akin, "Sir, paano to sir? Walang product. Sir, paano to sir ang aming maintenance?" Sabi ko, as long na kaya niyo po, nauna ang bayad, nauna ang code, sunod na yung product in order na mapatuloy po natin ang ating pong bayanihan, ang ating pong market. Always remember, hindi lang po produkto ang market ni OPI. Hindi lang po Adlife Coffee, Adlife Juice ang market ni OPI. Alam ba natin yan, OPIans? Ha? Hindi lamang Adlife Juice, Adlife Coffee ang market natin sa OPI. Isa sa magandang market po natin is the benefits. Tama ba? Is the benefits. At ang benefits na yan, nagbibigay po yan ng income. Alam po natin yan sa 9 ways to earn po natin. No? So, focus on product. Pag sinabi ko pong focus on product, be deeper on it. Be deeper. Naku po, wag niyo po ipagpalit ang Adlife Juice, Adlife Coffee sa ibang kape. Naku po, walang mangyari. Bakit? If you started selling some other coffee, walang bayanihan yun, walang damayan. Walang birthday yun. Tama ba? But rather, manging creative ang mind natin. Manging creative ang mind natin kung paano pa tayo manging malalim sa pagtingin sa production po ng ating pong business. Hindi lamang po tayo mag-focus sa product knowledge. Ito pa po ang isa nating bigyan ng focus. Focus on OPI benefits. In my first 6 months po sa OPI, ito po talagang aking minamaster. Ito po talagang gusto ko magiging totoo sa Bacolod. Ito po talagang gusto ko ma-prove sa Bacolod. Focus on OPI benefits wherein we recognize being unique in our preposition. Di ba, awardee pong ating complan? Tama ba ako? Di ba, awardee ang ating compensation plan? Kaya ako, kahit saan ako magpunta, kahit wala akong kilalang lugar, basta dala ko yung Adlife products, dala ko yung benefits ng OPI, isi-share ko po yung complan ng OPI, hindi pwede po na wala pong mangyayari sa trabaho. You know why? We have a unique preposition. Tayo lang pong may ganun. Now, ikaw lang, OPI lang, at ikaw ay isang OPIans, ang mayroong gagandang preposition, tapos mawawala ka sa focus. Anong gagawin po natin? Focus on OPI benefits wherein we recognize being unique. Being unique. Alam niyo po, may isa pa po akong tip. Pumasok lang po sa mind ko, wala sa outline ko. For us to stay in focus, please always read. Basahin natin lagi ang ating OPI mission and vision. Isa po yun sa magandang factor, motivating factor na magpatuloy pa tayo in focus sa OPI because we want to extend it to others. No? Tayo po ang may pinaka-unique na preposition. Pagdating po sa complan, we are the best. The best to. Hindi tayo nag-hype, hindi tayo nanluloko. Hindi tayo nag-promise ng milyon na income. Pero pag masipag ka, kitang-kita. Tama ba? But we are giving the benefits that every people hindi nila kayang tanggihan. Kaya masarap i-market ang ating business ngayon during pandemic. Kailangan ng tao to. Di ba? Kailangan. So focus on benefits, focus on product. Share it. Kahit anong sitwasyon, anong pangyayari, kailangan marunong kang mag-share. In every situation, pandemic man yan, naku po dito ngayon sa Tacloban, parang walang pandemic. Maraming pesta, araw-araw. Diba? Ay, grabe pa naman pala pag-fiesta dito. Ang tawag nila dito, patron. Naku po. Bukas po may patron kami. Kaya kakain naman na kami ng masarap. Okay. Diba? Why? Kahit sa anong situation, dapat marunong po tayo mag-share po nito. Nawawalan lang po tayo sa focus if we stop sharing the benefits and the product of OPI. Share lang kahit walang hawak. Alam naman natin may darating. Tama ba? Share lang kasi hindi man nila ma-enjoy yung coffee ngayon at juice. Naku po, mababalyo naman nila yung benefits. Tama ba? Mababalyo nila yung benefits. So kahit ma-delete ng ilang linggo yun, sabi nila, antayin namin yung Adlife. Hindi lang yun mabisa, effective.
but it's more on benefits. Now, that is my point number 1. Be in focus. Pwede ba nating i-absorb? Pwede ba nating panindigan to? Be in focus pa tayo? Having or giving a proper sharpness. Don't be misaligned from European stream. And ano po? Number 2 po. Naka 30 minutes na ako. Akala ko madali lang, matagal din pala. Okay, andyan pa ba kayo? Thumbs up nga? Yes. Ayun. Yan. So, sobra kayong seryoso. So, nakita nyo ba sa screen? Marunong kayo magbasa? Yes naman. Okay, be fearless. Ibang usapan yan, OSBG. Mukhang salita ng mga mayayabang yan na walang takot. Diba? Walang takot. Be fearless. Being fearless, it is not the absence of fear. Hindi ibig sabihin na wala ka ng pangamba, wala ka ng takot. Being fearless is not the absence of fear, but it is the ability to overcome fear. To overcome fear. Naalala nyo nung bata tayo? Lahat ng bagay nag-umpisa sa takot. Di ba? Naalala ko dati na maliit ako, pag naligo kami sa dagat, hindi ako marunong lumangoy. Inagis-agis ako ng malalaki kong pinsan. Ang takot ko kaya grabe. Sa sobrang takot ko hanggang ngayon di ako marunong lumangoy. Kaya wag niyo ko itulak pag may dagat. Ano po? Anong ibig ko pong sabihin? Be fearless. Yung fear na naramdaman niyo po during this pandemic time. Dapat hindi po siya mag-overcrowd. Hindi niya po malampasan yung ability mo, but rather, ilabas mo yung ability mo to overcome that fear. Kasi once na hindi mo po na-possess yung na-develop sa iyong personality, being fearless, wala pong mangyayari sa iyo. Lalo na po ito sa career po natin sa OPI. Many leaders, many OPians, ang tamaan ng huwag magalit. Alam niyo po, ayaw natin lumabas, ayaw natin lumayo, kasi number 1, malalim po yung ating fear. Marami tayong kinakatakutan. Number 1, baka malugi. May mag-pay-in kaya. Mag-pay-in 440, nagpagasolina ako 1,000. Di ba? So, yun ang mga fear na when we started this network, problema na nating malaki yan. Ang gagawin po natin, let us overcome that fear. Let us develop our ability. Hindi yan siya basta nangyayari. Sabi nga ng Proverbs, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Hanggang hindi mo naramdaman ang takot, ibig sabihin, hindi ka pwede magiging successful. Kasi doon mag-uumpisa ang lahat. Ang lahat ng learnings. Payag ba kayo? Nasa aswang lang, takot kayo? Nalala ko tuloy kasama ko. Takot na takot sa aswang. Ba't napunta sa aswang ang pinto? Pag yan po hindi mo nalampasan, lahat ng dilim na dadaanan mo, iba ang tingin mo. Tama ba? Pero kung fearless ka pagdating sa area na yan, mayroon kang ability to overcome that fear. In our market, in our business in OPI, lalo na po sa pandemic time, we need to be fearless. Agree ba kayo, OPI? Ang lakas niyo sumigaw, whatever it takes. Tama ba? Whatever it takes. Pero ang pangyayari, kung mukhang hindi whatever it takes, whatever it takes. Alam niyo yan? Whatever it takes, hindi whatever it takes. No? It is not the absence of fear, but the ability to overcome fear. So, mag-learn po tayo para malampasan po natin ito. Okay lang ba? Are you willing to learn? Libre naman pag-aaral sa OPI eh. Libre pa nga merienda. Diba? We must feel fear to be more motivated. No? It is not ability to fear, but ability to overcome it. Ano pa? We must feel fear. Kailangan natin maramdaman yung takot to be more motivated and be fearless. Talking about Tacloban. Nung pumunta ako sa Tacloban last year October, that was October 18.
Isang buwan kalahati po ako dito. Natutulog po ako sa luma nating office, kasama ko po yung daga at ipis. Tapos wala akong kilala. Anong ginawa ko po? Ang ginawa ko po ay in-overcome ko po yung fear ko. The time na naging fearless ka, yun po yung time na kaya mo po i-conquer ang market, even it is in pandemic time. Pwede mong sabihin sa sarili mo, I can live in COVID. Pwede ba yun, Upian? I can live in COVID. Kahit tumagal pa ng 2 taon to, we are fearless. Alam natin kung ano ang cause and effect ng COVID. So, i-develop po natin yung ating ability in order maipakita mo na that we are fearless. No? We must feel feared to be more motivated. So, gawin natin practical. Ano bang mga bagay na mas matindi yung fear nyo doing this network sa OPI? Alam ko po, marami minsan natatanong sa akin, Sir Joren, ang galing mo naman, nagagawa mo yun. Diba? Laki na naman ang tenga ko. Ha? Alam niyo pong una nangyari, nakaramdam po ako ng takot. Ang unang takot naramdaman ko po na takot ako na magiging irresponsible. Pag ikaw po may responsibilidad, ikaw po may pamilya, kailangan maramdaman mo yung takot na magiging irresponsible ka. The time na naramdaman mo yun, if you are a person motivated, willing to develop yourselves, you will be fearless. Hindi mo ginagawa ang isang bagay na ala-tsamba. Ginagawa mo po ito with all plans, with all prayers, with all dedications, giving wholeheartedly. Hindi dahil wala kang kaba, wala kang takot, but you are fearlessly motivated. Tama ba? We must feel feared to be more motivated and fearless. Sabi ko kanina, balikan ko sa taas, it is not the absence of fear. Huwag niyo pong isipin na talagang halang na kami, talagang iba yan sila kasi mga OSB. Natatakot din kami, di ba? Pero we need to do it. We need to be fearless in order for us to become successful pagdating po sa market po natin sa OPI. Maganda bang puhunan yan? Ha? Yes. Kahit gaano karami yung pera mo kung kabado ka, kahit gaano ka katalino mag-talk, gaano ka katalino gumawa ng mga outlines mo, pagdating sa field, puno ka ng pangamba. Ha? Naku po, you will not become a blessing. At ano po, hindi mo pumapakita na fearless ka. Lagi ko pong sinasabi sa aking mga downlines, I can do OPI alone. Napaka-negative na word, ano? Napakataas na word. Meaning, I can do OPI alone because I am fearless. Anywhere I go, I can make network. Bakit tayo nagiging fearless? Hindi dahil attitude natin yung matapang, may pride. No. Because we learn the things that we are going to do. Inaral po natin ang bagay na atin pong gagawin. So, depende po yan sa pag-aaral mo. Sa pag-aaral mo, kung gaano mo siya kalaliman pag-aaral, gano'n mo rin siya ilalabas pagdating po sa field. Sabi ko dati, I will start my network in OPI. Sabi ko, gusto ko, ang account ko malapad, Luzon, Visayas, Mindanao. And I'm doing that. Hindi pa ako tapos. Sabi ko, para pagdating ng mga problem, biro ko pa dati. Sumabog man yung Bulacan sa Negros, at least may network ko sa Iloilo. Diba? Hindi ka mawawalan. Ngayon, buo, pandemic, COVID. Diba? So, ang tanong, can we still market? Yes. Basta in focus po tayo and we are fearless. Ha? Kung kailangan mag-abuno, mag-abuno. Kasi alam natin, ang inabunuhan natin, account na lifetime. Tama ba? Ha? Sabi ni isang stockist ko, Sir, hindi pa sila bumibili, kailangan ikudan kasi hindi daw makalabas. Hanggang kaya mo labasan mo. Bakit? Papasok naman sa iyo yung 8-8. Tama ba? Pagdating ng product, bibili naman nila. Kaya lang minsan, sa Ilonggo nalikupan. Natabunan po tayo ng takot. Baka malugi. Sa OPI po, walang lugi. I tell you that, walang lugi.
Basta maabot mo po yung peak ng success mo. Hindi ko alam kung paano mo siya gagawin. But you are in focus, you are fearless, wala po tayong lugi dyan. We will reap at our own time. Tama ba, Ma'am Elbe? Nandiyan ba si Ma'am Elbe? Nandiyan ba si ating si Elson Obal? Di ba? Umaani yan sila. Pero nag-umpisa din yan sila sa Tagalog ba, walang iya-iya, di ba? Punta dito, flight doon. Ang laki-laki ng gastos. And that is a fearless move. Na? So it is not the absence of fear, but the ability to overcome fear. Dito sa Tacloban, this is a very encouraging experience in my life in OPI. Itong Tacloban. Because of COVID. Because of this pandemic. Nagiging more creative ang mind kung paano po magiging productive. Na hindi pwede ma-divert ang isip sa anumang bagay. Yes, human as we are, may mga pangangailangan minsan na i-influence po tayo. But if you are in focus, you know yourself that you are fearless. We will gain this market even it is pandemic. Tama ba? Ay, Diyos ko yun ha. Kung may natutunan kayo, pasalamat kayo. Kung conflict sa inyo, pag-aralan nyo pa rin kasi maganda po yun. Okay? So, number 1, nasusundan niyo po ba ako? Be in focus. So, i-develop natin yung ating personality pagdating po sa ating network sa OPI. Dapat walang leader ng OPI, walang OPians na nawawala sa focus. Walang OPians na natatakot. The more na hindi nyo po na-possess personally na i-develop being fearless, maiiwanan po kayo. Maiiwanan po kayo. At sasabihin nyo na lang ganito, magaling kasi sila. Tama ba? Sa totoo lang po, pupunan po namin yung fear. The time na natatakot po kami, dinevelop lang po namin yung ability namin to overcome that fear. Sabi po ng Proverbs, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. After that, wisdom is the principal thing. Pag na-possess mo na yung wisdom because you are fearless, wala na pong bagay na hindi po nating malampasan. Wala na pong challenge sa buhay na hindi po kaya nating gawan, harapin o gawan ng kapamaraanan para yan lahat magiging successful po tayo. So because being fearless will produce a wise person. Hindi to suicide. Dati pag may kalaban ako, hinahanap ko talaga yung gwapo. Kasi pag gwapong kalaban ko, kahit magbasagan kami ng mukha, hindi ako lugi. Pero kung gwapo ako sa kanya, ay hindi pwede yun. Di ba? Hindi pwede yun. Kailangan po natin alamin lahat ng mga bagay na ginagawa natin para po malampasan po natin, lalo na po itong how to market during pandemic. So, si Sir Elmer, previous weeks, nagbigay po sa atin ng mga pictures, kita nyo yun, kung anong mga ginagawa namin, ginagawa nila ng mga grupo ni Sir Emerson, ginagawa ng mga taga-Bagyo, di ba? Sa hirap, di ba? Sana na-challenge kayo doon. Sana bigyan nyo ng magandang pagkainggit. Bakit kaya nagagawa nila yun? Kasi we are in focus and we are fearless. Okay ba yan, Upian? Okay ba yun? Ganyan ang i-develop po natin sa bawat isa? Kasi pag na-develop po natin yan, hindi tayo mahatak. Hindi tayo malalayo. Hindi tayo malalayo. And thirdly, wala stress na. Thirdly, pangatlo, alam niyo po, nang ginagawa ko po yung outline na to, lagi kong iniisip, paano ko kaya maibigay sa nakikinig ang isang lesson na very practical, wherein na pagkatapos ng Zoom OBP na ito, talagang gagawan nyo ng paraan para mabalay nyo po, ma-structure nyo po ang natutunan nyo, wherein makangker nyo rin po ang market. Okay ba? Iba din yung sistema ng market mo dyan sa Maynila, iba din sa Palawan, iba-iba tayong lugar kasi iba-iba din ang dating ng produkto, tama? Iba-iba yung culture. Diba?
Lalo na dito sa amin sa Tacloban, mag-share ka ng OPI, sabihin walang pera. Pero may panggasto sa patron. Ha? Ay grabe. So, paano natin ma-conquer? So, we need to develop our personality. So, let's pray for this. Now, we will always be in focus at makitaan po tayo ng fearless attitude. The ability to overcome fear. So, thirdly, ito po siya. Ito po ang kailangan po natin. Di ba familiar tayo? Be a frontliner. Kailangan natin to. Abi pa thumbs up nga lahat ng mga team leader. May mga sariling team. Can I say your thumbs up? May mga team, di ba? Warriors, setters, eagle, movers, ano pa? Survivor. Wala na pang survivor, na-survive na. Universal. Ano pa? Sir Emerson, anong team mo? Zion. Tiger. Di ba? Lahat po tayo, marami po tayong team sa OPI. Ang sarap kaya maglaro this COVID o this pandemic time as a team. Kaya natin i-survive ang market. Kaya natin, hindi lang i-survive ha, kaya talaga natin umangat sa market as a team. Ano pong gagawin natin? Kailangan po mag-develop po tayo ng mga frontliner. Diba? So, kung nakikita niyo po sa post ni Sir Elmer, during sa isa nating OPD, nakita niyo yung grupo ni Sir Emerson nagdi-deliver. Diba? Sila yung mga frontliner. So, ano itong mga frontliner? Sila yung nangunguna. So, sabi dito, frontliner, front lines of a business operation. Isa ngayon sa mga problem kong malaki, dahil nandito ako sa Tacloban, during this pandemic, dito ako na lockdown, talaga naman yung binary ko, pagdating po sa Negros, nakukulangan ng frontliner. So pagdating sa income, nakikita ko talaga kung paano mag-subside. Paano siya mag-subside. Now, inaaral ko gabi-gabi kung paano ang income, ma-maintain ang income ko sa OPI in this pandemic. Kasi malakas ko na network ay nasa Negros. So alam niyo po ba, the only solution is to have a frontliner. Agree ba kayo? Kung wala itong mga frontliner na ito, hindi natin matatapos si COVID. Diba? Minsan galit tayo, nati-checkpoint po tayo ng mga frontliner, hindi natin alam, they do a very important part in this pandemic. So sa ating team, mga team po natin sa OPI, gusto po natin malampasan ito, gusto po natin itong maging successful po tayo dito. We need this. Be a frontliner. Be the face. Yan lang, di ba Sir Ray? Walang produkto sa Tacloban, pag may naganap, sino magharap? Hindi tayo din, be the face. Di ba? Yun ang frontliner. Front lines of a business. Pag walang nag-frontline, walang mangyayari. So kami mga OSB, we dedicated our time, ourselves, being a frontliner ng OPI. Why? Kasi gusto po namin sabayan ang mission at vision ni OPI. So hindi magagawa yan ni OPI without the frontliner. Now, hindi rin namin magagawa yan sa aming team kung wala rin po kaming ma-develop na mga frontliner sa aming team. Alam niyo po yung mga frontliner, sila yung mga tao hindi iniisip yung sarili nila. Tama ba ko? Ang iniisip nila that they can contribute to the success in this pandemic. Sabotage tawag ko dito eh. Di ba Pastor? Sabotage to eh. Kailangan may frontliner sila yung tao na hindi iniisip ang sarili. Mawaan man. At least nakatulong. Sana kung ganyan po tayo mga upian. Sir Jorem, anong ibig mo sabihin? Lalabas kami? No. May mga kapaparaanan. Wala naman frontliner na walang training. Tama ba? Lahat yan, kumpleto yan. No? Be the face. Ngayon, kung hindi ka mag-frontline sa OPI, anong face ang mayroon ka?
Face mask? Hindi na nga tayo gaano nakilala dahil sa face mask. Tinalikuran mo pa yung commitment mo. Tapos sabay sigaw ka, I do OPI whatever it takes. Alert. Kailangan maging frontliner po tayo. Be the face. So, ito sabi ko nga kanina, ang network natin, ang business natin, kailangan natin ito ma-overcome during this pandemic. Very important tong point number 3. Pag ito po yung kulang sa team po natin, nakikita niyo po talagang babagsak po. Babagsak. Babagsak. So let's pray and let us work for it. Let us create a frontliner, i-train natin, wherein sila po ang magiging katuwang po natin. Lalo na po ngayon sa ating pong time. We need frontliner. Hindi tayo pwede mag-network basta gala at labas. Tama ba? Kung ikaw taga-Antipolo, hanggang Antipolo ka lang ikot, tama ba? Tama ba, Sir Elmer? Paano yung downline mo sa Baras? Paano sila mag-compare ng product? Kailangan may frontliner ka sa Baras na talagang sasalubungin ka sa border. In order that the business will continue. Tingnan niyo po yung ginagawa ng ating pong management. Diba? Ang ating payout, ang ating benefits, ang ating OPI birthday, diba ginagawa ng paraan na may padala sa bangko, sa Palawan. So ang product natin may frontliner dyan. Si Sir Arce, si Dakilang Michael. Diba? Sila yung lumalabas, umaharap para pumatulungan po tayo. So, in order for us to market well during this pandemic, please be a frontliner. Risk-go din minsan. Risk din minsan. Diba? Nag-risk nga tayo sa walang balik. Ito pa may balik. Nakalain mo yung mga frontliner, palakpakan mo, tama na. Diba? Yung mga doctors, ilan ng mga doctors na mamatay, being a frontliner. Amen. Kasi Amen. Wala akong sound. Yan nila yung goal nila, yung kanila pong desire sa nila pong buhay. So, be the face. Huwag sobrang tago sa face mask yung face natin. So, let's continue sharing OPI. Be the face pagdating po sa OPI. So, you know what I mean? No? You know what I mean? Sa atin po mga team, we need frontliners. So, didiskarte tayo. Yung produkto hindi makapasok, kailangan makadevelop tayo ng frontliner sa kabilang town. Tama ba? Kasi kailangan natin yan para yung benefits natin tuloy-tuloy. Para yung GRSR natin tuloy-tuloy. Then we can say that we market even pandemic. Hindi na yung, tanggalin na natin yung malaking question, how? Tapusin na natin ngayong hapon. Tapusin na natin. Let us find face, no? Let us find a frontliner. Kaya ako, atat na ako umuwi ng Bacolod. Sa totoo lang. Kaya ang problema ngayon, ang Bacolod hindi pwedeng pasukan. Kasi nakukulangan ako ng frontliner sa Bacolod. Kasi most of the active OPians sa Bacolod are senior citizen. Even mga stockists po namin. So sabi ng kaibigan ko, Chismis Kunte, patay kayo ngayon OPI kasi 80% of your network are senior citizen. Hindi daw makalabas. Di ba? Sabi mo lang yun. I enjoy OPI even pandemic. Bakit? We are fearless. We are in focus. Tama ba? So if you are fearless, you are in focus, hindi po pwede na hindi ka makapag-create ng mga be the face, ng mga frontliner. So nasusundan niyo po ba ako? Baka may mga question kayo sa mind niyo, nahihirapan kayo, ang network niyo gumagalaw, you need this. You need a person who are willing to rest. Katulad mo, katulad ko, that we will do OPI in this pandemic. So maraming lugar, even din sa kay Ma'am Lency na network sa Aklan, talagang nakikita namin yung problem. Ang kulang din is frontliner. So kayo na po ang mag-structure. At least I have given you the materials.
No? Binigay ko po sa inyo materials, and this OPD na ibinigay ko po sa inyo, hindi lang ito bunga ng kaisipan. This is a fruit of our experience here in the field. Hindi biro. Mag-risk man kami, matalo man kami sa amount, but we know after this, wala talaga ako nagsip. We will become successful. So be a frontliner, be the face. The next one is be the voice. Be the voice. Alam niyo bang ibig sabihin yan pagdating sa OPI? Minsan yung voice natin pagdating sa angal doon tayo naririnig Pagdating doon sa complaint, doon naririnig yung voice. Diba? Hindi naman mali yun. Kasi right natin yun. But, ang tanong ko po, pagdating po sa pandemic nito, how can you market? Kailangan po, magkakaroon po tayo ng mga frontliner, magkaroon po tayo ng be the voice. Napakahirap po ito. Napakahirap. Ikaw ang nag-share. Hindi pa natin hihintuan. Even this pandemic time, hindi tayo hinto sa kakashare ng OPI. Bukas po, may big OBP po kami sa Mayorga, wala kaming produkto. Kung hindi namin kakancel. Kasi mga boys na lang kami. Kailangan namin i-share. Kailangan namin i-share because, hindi, sabi ko nga kanina, hindi lang Adlife Juice, Adlife Coffee yung market natin. We market the OPI benefits, OPI unique program. Tama ba ko? Yes. So pag yan ang umpisahan, nakakasundo, yung product darating at darating yun, hindi pwede. Kahit ma-delay pa sa barko yun, hindi naman mapapanis yun. 1 year naman yung expiration, di ba, Bismel? Di ba? So kailangan may frontliner kasi pag hindi natin umpisahan yun, hindi natin pupuntahan. Walang pupunta, walang kikilos, walang mangyayari. So kanina nga na-realize namin dito, paano kaya kung hindi kami, nakaalis kami sa Tacloban, tapos nag-lockdown? Sabi ko, iyari ang branch. Bakit? Walang frontliner. Yes, we train speakers, pero hindi pa yun sila ganun kalalim. Tama ba? Kailangan nila kami to guide them. So, yun yung isa sa mga blessing na nakikita ko namin. So, to end this OPD, personal development, nawa po, nakapagbigay po ako sa inyo ng encouragement na patuloy po natin gawin ang OPI even during this pandemic. Hindi ko po alam, hindi po natin alam, pero ang alam ko lang po, tatagal po ito. Tatagal po ito. Ngayon, kung hindi po tayo mag-structure kung ano ating gagawin to overcome, to become successful in our market sa OPI, naku po, matutunaw yung pangarap mo, matutunaw yung goal mo. So kikilusin natin ito. Paano natin kilusin? I-sum up ko po, you must be first well-developed. Mentally, heartily, emotionally, kailangan develop ka. Be in focus, be fearless. If you have these two things na i-develop sa inyo pong personal life, so this is so practical. Be a frontliner. Once na ginawa nyo ito, you save people's life. You save OPIAN's income. Alam niyo po, napakaganda po ito gawin sa OPI. Alam niyo po ba? Once na naging frontliner tayo sa OPI, hindi lang account mo ang ginugrow mo. Minsan may mga ka-OPIAN ka dyan na makakasama, hindi mo network yan, tama ba? Pero nasusustain mo sila ng product. Tama? Pag nasustain mo ng product, bibili sila kasi natiran mo, may nag-frontline, may the face, may the voice. So yung apply nun kumikita. Pagdating sa GRSR, so kita mo nagiging blessing ka. Hindi ka naman basta-basta mawawaan ng COVID Kasi nag-Adlife Juice ka, Adlife Coffee. Tama ba? So kung hindi ka nag-Adlife Juice, Adlife Coffee, yun na po yun. So this is the last part of my presentation. Ayan po ang dulo. All set by Tim Sitter. So before I end, thank you so much for your precious time na ginugol po dito sa ating Zoom OPD. Thank you so much sa ating pong management na binigyan ako ng time to share my personal development sa ating pong mga OPIANs na present ngayong hapon sa ating pong Zoom orientation.
Thank you din po sa experience na-experience namin dito sa Tacloban. It is all by God's grace na nandito pa kami, may mga purpose pa. And before I end, please keep praying for us na sana maging maayos na mga biyahe so we can go home sa aming mga pamilya. At the same time, pray natin na patuloy po maayos yung ating pong mga products, no? Gagawa tayo ng mga pag-uusap, lalo na po kami ng management kung anong gagawin po natin na ang product po natin as early as possible, darating at darating. At masusustain po natin sa bawat lugar. Kasi napakalakas po natin produkto. Walang reason na hindi po tayo magiging successful. Thank you so much for listening. Sana po yung 3 points na yun will remain in your heart at magamit niyo po yan sa inyo pong career sa OPI as what we have did. And later on, mapipik mo na ako sa baga, Sir Jorem. Talagang ginamit ko yun. Talagang tama pala yun. So, thank you so much. At ibabalik ko na po sa atin pong magandang MC, si Miss D. May call yata si Miss D, Miss Mel. Yan, thank you, sir.